Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kapapasok lang na balita. Kaya pala gustong madali ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naku po, kasi posible maging Vice Presidente si Senador Tito Soto. Kung mawala si Vice President Sara Duterte, ang magiging siste niyan, baka i-appointaran siya ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Sana wag naman. No? O di kaya naman baka matanggal siya sa posisyon bilang Senate President. Senador na posibleng masibak. Hoy, wag kayong maniwala agad sa spin ng mainstream. Dito sa #WalkWithLan, walang kinikilingan kundi ang katotohanan. Kung kabataan ka na gusto ng matalinong diskurso, OFW na pagod na sa drama ng politika, pero gusto mong protektahan ang future ng Pilipinas, stay tuned. Ito ang ilang mga minutong deep dive na magbabago sa pananaw mo. Like na agad, iti-share sa group chats nyo. Una, let's get the facts straight. Noong April 29, 2026, unanimous vote ng House Justice Committee. Probable cause daw, para i-impeach si VP Sara. Accusations, misuse of funds, silent issues, at threats. Pero tanungin natin, bakit ngayon? Bakit rush? Si VP Sara ay matagal ng target mula confidential funds ng OVP hanggang sa political rivalry with the current administration. Intellectual honesty muna, may kailangan siyang sagutin. Oo, lahat tayo. Pero ang proseso ba ay fair? O ginagamit lang bilang weaponization of law? Parang ex na galit kasi binasted. Bigla na lang lahat ng kasalanan nyo ilalabas. Kahit yung 10 taon, 10 years ago pa. Si Inday Sara, strong, decisive, pro-people under her watch as Davao Mayor at DILG. Anong achievements? Drug war continuation with focus on rehabilitation, infrastructure at education. Bilang Vice President, consistent siya sa advocacy for Mindanao, for teachers, for the youth. OFWs, alam niyo yan, kapag may stable leadership, mas madali ang remittances at opportunities. Kabataan, si Sara ang future president na hindi takot maging matatag. Hindi siya plastic, walang drama queen. Ang oposisyon, parang sila ang may hidden agenda, unexplained wealth. Tanungin natin lahat ng politiko, pero bakit si Sara lang ang target ngayon habang may iba pang issues sa bansa? Ngayon kay Senate President Tito Soto, siya ang nasa gitna. Proceed forthwith daw kapag dumating ang articles. Impartial daw siya. Really? Totoo ba talaga yan? Fact check tayo Bilang Senate President, may responsibility siya for due process. Pero ang kanyang eagerness to convene impeachment court agad, para may script na sinusunod. Past record niya sa politika, alliances that shift with the wind. Is he truly independent or part of the machine na gustong i-neutralize ang Duterte influence of 2028? Tito Soto, action comedy king, comedy star noon, TV host noon. Pero sa politika, parang supporting actor na gustong maging lead sa Impeach Sara, the movie. Senador, wag niyo po kaming alukin ng instant justice na parang microwave. Masarap pero walang laman. Due process muna, hindi forward na parang delivery ng Shopee. Sa mundo ng fake news, ang katotohanan ang unang sinisikil. Bakit importante ito sa inyo, kabataan? Ito ang future ninyo. 2028 elections, baka si Sara ang pag-asa para sa tunay na change. OFWs, stable Philippines means better economy, less corruption, more opportunities para umuwi ng may dignidad. Excuse me po. Comparative analysis natin Tignan ang ibang bansa. Political persecution weakens democracy. We need critical thinking, not mob mentality. While thinking deeply, treat yourselves para sa inyo na laging online. Best wireless earbud sa Shopee, crystal clear calls sa family, power banks from Lazada na 5 stars. Hindi kayo malobat sa mahabang shift. Fashion naman, Zalora has trending at Lizizor, wear na comfy at stylish, perfect for young professionals.
portable gadgets, beauty mirrors, checks with Apple affiliate links. Suportahan nyo rin ang channel habang sumusuporta kayo sa sarili nyo. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Mga kaibigan, malapit na po tayo sa 21,000 subscribers. Maraming salamat po. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below, Sara 2028. Kung naniniwala kayo sa kanya, subscribe at like for more mga kaibigan. Okay, pero bago tayo magtapos, huwag nating kalimutan ang bigger picture. Mga kabataan at OFW brothers and sisters, ano ba talaga ang nasa stake dito? Hindi lang ang posisyon ni VP Sara, ito ay tungkol sa rule of law, sa separation of powers, at sa pagprotekta sa ating demokrasya laban sa political harassment. Kahit may probable cause na vote sa House, maraming legal experts ang nagsasabi na may procedural lapses. Ang rush na forward ni Senate President Tito Soto para may prejudgment na. Bakit hindi muna bigyan ng sapat na panahon si VP Sara na mag-prepare ng defense? Sa isang tunay na impartial Senate, dapat ang focus ay evidence, hindi timeline para sa 2028 elections. Parang basketball game, si Soto ang referee na biglang binibilis ang orasan kapag ang kalaban ay leading. Hindi ba dapat fair play muna, Tito? Kabataan, imagine ninyo kung ngayon pa lang political rivals ang pinagtutulungan para patalsikin ang isang vice president na may malakas na suporta mula sa masa. Ano pa kaya kapag kayo na ang nasa pwesto? Dapat matuto tayong maging critical thinkers. Huwag basta sumabay sa trend ng social media outrage. Mag-research, magtanong, at ipaglaban ang katotohanan. OFWs, alam ko ang hirap ninyo. Nagtatrabaho sa abroad para sa pamilya. Kapag destabilize ang Pilipinas, dahil sa walang katapusang political drama, sino ang talo? Kayo pa rin. Si VP Sara ang isa sa mga leader na may focus sa Mindanao peace, education at practical governance. Siya ang klase ng leader na hindi lang salita kundi aksyon. Habang iniisip nyo ito, bakit hindi i-treat ang sarili? Check out this 5-5 trending finds na perfect para sa inyo. Wireless earbuds sa Shopee, crystal clear para sa family calls, at podcast tungkol sa politika. High capacity power bank sa Lazada. Kailangan nyo ito sa mahabang duty. Sa Lora at Lizuzier, wear and sneakers. Comfy, pang hangout o gym pag-uwi ng shift. Portable travel makeup mirror at beauty kits para laging fresh kahit jet lag. Smart gadgets like mini fans at chargers. Game changer sa dorm o apartment. Personalized gift sets para sa pamilya sa Pilipinas, iparamdam nyo ang love from afar. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita, no? Ang pagbabalita sa katotohanan. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. VP Sara is not just fighting, mga kaibigan. VP Sara is not just fighting for herself. She is fighting for the soul of the Philippine politics. Para sa isang mas matatag na republika, mas matino at mas makatulungang Pilipinas. Kabataan, maging bahagi kayo ng solusyon. OFWs, ang inyong boses ay mahalaga. I-share ang katotohanan sa inyong circles. Comment down below din. Sara 2028, lalaban tayo. Kung naniniwala kayo sa kanya, i-like, i-subscribe, at i-bell ang notifications
para sa sunod na critical analysis. Huwag kalimutan ang affiliate links sa description para sa inyong daily essentials. This is not the end. Ito ang simula ng ating mulat na generation. God bless you. God bless the Philippines. Peace out. Mga kababayan, kita-kits sa susunod na laban. Mabuhay ang Pilipinas.